Sa loob ng maraming taon, isa siyang doktor na nagbigay ng pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. Sa bawat health tips at payo niya, marami ang natutong pangalagaan ng kanilang kalusugan. Ngunit paano kung ang taong sanay magpagaling ng iba ay siya namang kailangang lumaban para sa sarili niyang buhay? Ito ang kwento ni Doc Willie Ong, isang laban na hindi lamang tungkol sa sakit, kundi tungkol sa pananampalataya, katatagan at pag-asa. Noong 2024, ibinahagi ni Doc Willie na siya ay na-diagnose ng sarcoma, isang bihira at agresibong uri ng cancer. Mula noon ay sumailalim siya sa iba't ibang gamutan at kinailangang unahin ang kanyang kalusugan, dahilan upang umatras siya sa kanyang planong pagtakbo sa Senado noong 2025. Sa pinakahuling update nitong Hulyo 2026, ibinahagi ni Doc Willie na stable ang kanyang kondisyon at patuloy niyang sinusunod ang treatment plan na inirekomenda ng kanyang mga doktor. Bagamat hindi pa tapos ang kanyang laban, sinabi niyang nananatili siyang positibo at patuloy na lumalaban araw-araw. Marami ang natuwa nang marinig ang balitang ito. Libu-libong mensahe ng suporta ang bumuhos mula sa kanyang mga taga-subaybay. Para sa marami, si Doc Willie ay hindi lamang isang doktor, kundi isa ring inspirasyon na nagturo kung paano pahalagahan ang buhay. Sa kabila ng matinding pagsubok, hindi niya piniling sumuko. Sa halip, patuloy niyang ginagamit ang kanyang boses upang magbigay ng inspirasyon sa kapwa cancer patients at sa lahat ng dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at positibong mensahe, hindi maikakailang napakahirap ng laban na kanyang kinakaharap. Ang bawat treatment ay nangangailangan ng matinding lakas, pisikal, emosyonal at espiritual. Gayunpaman, ipinakita ni Doc Willie na ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpapatuloy ng laban kahit alam mong mahaba pa ang tatahakin. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang ipinagdarasal ng milyon-milyong Pilipino. Marami ang umaasang tuluyan siyang gagaling at muling makapagbabahagi ng kanyang mga payo tungkol sa kalusugan. Sa susunod na bahagi, aalamin natin ang buong detalye ng kanyang naging gamutan, ang mga pinakamabibigat na pinagdaanan niya sa kanyang laban sa kanser, at kung bakit maraming doktor ang humanga sa kanyang determinasyon at babalikan natin ang kanyang buhay noon at ngayon. Kung gusto mo ng ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. Maraming salamat po.